Yo, all right, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At tatalakayin po natin ang tungkol dito sa naglilik na video tungkol sa conversation between his mother, ang pangalan niya is... Pwede? Patahimikin nyo na lang anak. Wait. Ang pangalan niya is Remedios Mangusin. Ang kanyang ina na naglilik ngayon sa social media. Yung mga conversation nilang dalawa noong mga panahon ng pandemya. So ganito po ang nangyari. So mahabang video kasi to. So disturbance po ito sa mga manonood dahil may mga some of words na medyo nakakarindi sa tenga ng mga taong sensitibo. So panoorin natin ang kanyang conversation between his mother pala, her mother. So let's start. Pwede? Patahimikin nyo na lang anak nyo. Wala naman siyang sinasabi sa'yo Wala siyang ginagawa laban sa'yo. Bakit sa kanya kung binibunton yung galit mo, wala siyang ginagawa laban sa'yo. Ako magsasabi, dahil hindi ako. Ina naman pagagalitin nyo na naman ako Minsan nila akong galit sa buhay. Putang ina, nakakulong ako ito! Sino may kasalanan? Kasalanan nyo! Nako, Francis. Sinisi pa yung nanay niya. Sinabing patigilin lang yung anak mo pagtatanggol mo pa. Marami ako na wala siyang ginagawa. Alam mo, maraming tumisira sa kanya para hindi ka titigil. Hindi ka titigil magsalita. Hindi ka titigil magsalita. Hindi mo pakikinggan. Ito lang ang sasabihin ko, anak. Putang na, magsasalita na kayo. Ako nga nagsasalita Hindi kayo tumigil at pakinggan niyo yung sasabihin ko. Walang modo, no? Marami nga nakikita nga araw-araw nga nakalive yung anak nyo. Putang ina, sinisira yung advocacy ako. Putang ina, panayang hinig kung kani-kanino Araw, nakisita ko. Napapanood ko. Naririnig ko. Di nasa iyo yung cellphone mo. Ginagamit niya yung pangalan ko. Ginagamit niya, ikaw ang nagsabi sa kanya na gawin mo yung... Anak ka ng tinahin Kita mo? Wala akong tutang inang ayuda. Tumulong nga siya doon sa bambag Okay na. Putang ina naman Ang kulit talaga Lutong na. Pagpipilitan nyo kasi. Sasabihin ko sa kanya, tumigil na siya sa paggawa ng mayan. Alam niyo ba na buhay ko na nakasalalay dyan? Putang ina, yung ginto-ginto na yan, kapag nalaman niya, ano mangyayari sa palagay niyo? Gaano ba katotoo yung ginto na yun? Yan lang ang may sabi niyan. Si Mary Ann, walang ibang tao akong kausap kundi si Mary Ann. Ulo kasi. Wait lang. Si Mary Ann kasi ang pinag-uusapan dito, mga ka-plastic. So, nagagalit itong si Francis Leo Marcos, aka Boy Inidoro, na sinasabi daw na pinagmamalaki ni Mary Ann ang mga nagagawa ni Francis Leo Marcos at ang sikreto about sa gold bar na 3 dekada raw na itinago ang sikreto ni Norman Mangusin. At ngayon, nag-ormentado siya na minumura-mura niya ang kanyang nanay na sino ba yung pangalan nun? Ni Remedios Mangusin, na pinagsasabihan niya na yung kanyang kapatid na si Mary Ann ay tigilan na ang panggugulo o yung pagpapakalat ng mga balita tungkol sa mga sikretong yaman na sinatago daw ni Norman. Na bagamat sinabi ng nanay ni Norman Mangusin na ang sabi niya is siya ang may utos, si Norman mismo ang nag-utos na mag-obliga si Mary Ann na tumulong sa mga mahihirap at magbigay ng ayuda. Yun ang pagkakapaliwanag ng nanay ni Norman. Pero pinangingibabawan siya ng galit
at pagmumura niya sa mismong kanyang ina. Na mabuti na lang hindi maramdamin ng kanyang ina dahil kung tutusin sa pananalita lang niya, pwede siya makapatay ng tao. Dahil sa mga pananalita niya ay pwedeng atakihin sa puso yung kanyang nanay na si Remedios. Nawala siyang kagalang-galang sa kanyang ina nang dahil lang sa pagtulong niya sa ibang tao. Paano kung sabihin ko sa inyo? Kaya ako tumawag, pakinggan mo. Tapos na sana yung issue mo na Norman Mangusing, kung pinadalan mo na ng pera ng 2 milyon yung nasa Italy na Norman Mangusing na sumira sa'yo at gusto niyang umuwi. Yun ang pati Mo, may iba pang personalidad pala si Norman, no? Anak, matuto ka namang mukanyeg. Ay, nagbuhay hari. Paano ako makikinig? Paano ako makikinig sa inyo? Hindi niyo naman alam ang buhay ko. Alam niyo ba ang buhay ko? What? Alam mo ba kung bakit? Bakit kayo ng daldal dyan? Puro kayo daldal. Sige, dumaldal ka pa. Hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Nako, anak. O sige, magsalita ka pa. Hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamatamisin ko pang mamatay. Barado ang utak niyo eh. Ikaw ang baradong Dapat utak. mo ba ikwento yung ginto na yan? Dapat mo ba ikwento kahit kaninong tao yan? Hindi niyo ba At alam na meron si ba? Mary Ann? Siya na lang ang natitira sa akin. Ay, kailan ka naman pinagkwentuhan na tinutokso ako ng gold bar. Nananay, paghanda mo ako ng isang gold bar. Yung bunganga mo. Yun ang sabi niya. Eh di siyempre yan ang sinasakyan ko na. Eh wala na ibang siya lang. At wala nang iba. Kaya, Ano yung pagtatanggol niyo dyan sa anak niyo? Putang ina eh. Yung anak niyo nga nagdala ng mga dokumento doon kay Chinjin. wala siyang dinadalang dokumento. Okay na yun. Wala siyang, Susulat din namin panigay. Sakbay nga yung parawar na kay G. Manila. wala siyang dinadalang dokumento. Pagtatanggol niyo pa. Putang ina na nga. Ako na nga. Sa'yo, yung Norman Mangusing. O wag na tayo mag-usap. Hanggang sa mamatay ako, hindi kita kakausapin. Sos, Ay, kawalan ka ba? Pilit mo pinagtatanggol yan. Ako na. Sino ba mas mahalaga sa'yo? Ako yan. Pareho kayong anak. Putang ina. Walang tulak sikain at walang tulak. Putang ina yan. Walang itulak. Pagiging putang ina may. Putang na wala akong kadugong hudas. Hindi naman Sus. siya hudas ah. Hudas yung anak niyo. Ingatan mo lang. O, ibaba mo na. Huwag mo na akong kausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamatamisin ko na. Kung ano yung nandiyan dyan, hindi niyo dapat pasingawin yan. Anak. Huwag mo akong tawaging anak. Dahil Drama hindi mo. ko pinakinggan kahit minsan eh. Bakit hindi kita pinakikinggan? O, tangina, dagdal ka na naman ng daldal. Dagdal ka ng daldal. Sinabi nga, guhutas ka yung anak nyo. Hindi nyo pa makita. sa paanong paraan? Wala naman siyang paliwanag. Hindi nyo pa makita. Wala akong hiniling. Ang alin? Pinatigil ko lang, hindi pa tumigil. Pinagtatanggol nyo pa. Putang ina! Sus, Tahimik naman na. Wala Hindi naman. nga tumatahimik! O, tanong sa akin ko, tatanong ko. Ako magpapatay dyan. Inaanakan mo ng butas yung kapatid mo. Hindi ko yung kapatid. Ina. Akala nyo nakakalimutan ko lahat ng mga pangyayari sa buhay ko. nalin. Kung sino nagpabagsak sa akin. Sino nga ba? Yeah. Hindi ka sana. Ano naman eh, wala kang nalalaman. Eh, ayaw mo ipaliwanag eh. Paano kayo magkakaintindihan? Hindi siya. Ipagtatanggol mo yan, syempre anak mo yan eh. Ngayon sasabihin ko Sus. sa'yo, dalawa lang pamimilian mo. Ipagtatanggol mo yan, hindi mo na ako makikita hanggang sa mamatay ako. Kahit barangay ko, hindi ko ipakikita sa'yo. Bala ka. O yan na, o sige, mula ngayon, Magmalaki Oh. sa akin, anak. Alam mo, hawak ko. hindi kita pinagmamalakihan. Oh. Hindi kita pinagmamalakihan. Malaki ka sa akin. Sabi ko sa iyo, magmalaki ka sa akin. Wala Putang ina, magkalimutan na tayo lahat. Yun ang gusto mo. Dahil sa Putang ina, pinagtatanggol mo, pinagkakaanulo na nga ako eh. Tapos tatakutin mo pa ako ng ganyan na hawak ko buhay mo, putang ina. Ako ang nanay mo. Putang ina. Tandaan mo, ako ang nanay mo. Putang ina, kahit ina kita. Tumatakot. Ang sabi ko sa iyo, Putang ina, hindi mo nga ako pinakikinggan eh. sa'yo, pakinggan mo, hindi lahat ng taong nakadikit sa iyo, totoo. O kindam. Kaya nga. Ganyan ka nga. Sige, bata Mm. ka. O kindam. Bahala ako, sige. Ano, pinagtatakutan tayo?
Sinabi ko lang sa inyo, pakinggan nyo, daldal kayo ng daldal, hindi matigil yung bunganga nyo. Putang ina, naging mabuting tao ko sa inyo. Naging mabuti, dahil naging mabuti akong kinatayo. Putang ina, ba't di nyo maawat yung anak nyo? Pinakikiusapan ko lang na patigilin yung putang inang anak nyo na yun, hindi nyo mapatigil. Putang ina, nagsasalita ako, para yung pagtatanggol nyo, putang inang yan. Sinabing tumigil. Sarado utak ni Norman eh. Buhay na nakataya kung ano man yung nanandyan. Sus, mas mahalaga pa ba yan? Mas mahalaga pa ba ang buhay ng ibang tao kaysa sa pamilya mo? Bakit? May napapala ka eh. Ganun lang kasimple. Diba? Kasi marami ka nai-scam na tao eh. Gaano ba katotoo yung gold bar na pinagsasasabi mo? At hindi mo mapaliwanag kung bakit ano ba ang pinag-ormentado mo. Diba? Kasi Maaalala ka nga namin. hindi mo ko naaalala. Naaalala nyo lang ako kapag may kailangan kayo. Ay, hindi. Yan ang nararamdaman ko. Nagsasalita ako ni hindi nyo ko pakinggan. Ginagawa mo sa akin, hindi ba? Nagsasalita ako ni hindi nyo ko pakinggan. Nagsasalita ako ni hindi nyo ko pakinggan. Putang ina nga, nagsasalita nga ako, hindi nyo. Kakausapin mo ko, maayos naman. May paggalang naman, nanay mo ko, hindi mo ko Paano ako kayo igagalang? Paano ako gagalang nang nagsasalita ako, ini-insist nyo yung kung ano yung kamalian ng anak nyo? Hindi nyo mo ko anak katulong. Hindi mo ko alipin. Hindi Kung mo ano ko yung kamalian. Ang hinihingi ko lang sa'yo, mahinahon kang magsalita sa akin. Masyado. Tama. Sa tingin nyo, yung katatayuan ko, sino pa magiging mahinahon? Pinoproteksyonan ko ang buhay ng libu-libong tao na mahigit 3 dekada. Sus! Tapos, Laki naman. 3 dekadang itinago. Sino ka ba? Si Superman? Ano bang magiging consequences kung ma-reveal yung sikretong sinasabi mo? Diba matagal na panahon na yun? Even si Bongbong Marcos hindi na nga masyadong nag-aalala sa mga ganong usapin na gold bar eh. Diba? Dahil wala naman kasi na talagang katotohanan yung mga pinagsasasabi mo. Gold bar hanggang ngayon, makikita mo yung mga vlogs ni Norman Mangusin na hindi naman kamahalan yung mga damit niya, mga relo niya. At the same time, yung furniture item niya, galing pa sa Sanyang. Yung lamesa na ginagamit nila, Sanyang pagaling, Malaysian rubber wood. Yan ba yung sasabihin mong trilyonaryong tao na bibili ng pipitsuging lamesa? nakasingaw. Paano nakasingaw? Ibig sabihin naging pabaya kayo. Alam mo ba, nakamatayan ng napakaraming tao na nakasalalay dyan sa putang. Weh. Tapos sisingaw. Andito ba? Saan mo ko ilalagay? Wala kaming sinasabi. Tandaan mo yan. Kahit mamatay pa kami. Oo, anak, hindi ako natanda. Baka mamatay kayo dyan. Tanda na ako. Gago. Tanda na ako. Ina yung anak niyo hindi tumigil eh. Sinabi ko ilang beses kong pinakiusapan, tumigil na. Sasabihin nyo na sa akin nakasalalay ang pagkakaisa ng buong mundo. Paano pa mangyayari kung sinisira mismo ng anak nyo? Ipagtatanggol nyo nang hindi nyo naman nakikita. Samantalang ako nakakakita, hindi nyo pinaniniwalaan. Nangalo. Ay, hindi, kaya nga minsan nagtatanong ako, putang ina kung anak nyo ba ako eh. Puputok sa buho lang din ako. Kasi hindi nyo ako pinakinggan eh. Ang tinano, nagsasalita ako, pinipilit nyo, ini-insist nyo na tama siya, wala siyang ginagawa, kung ibang tao ay sinisisi nyo. Eh ako na nga nakakakita eh. Alam niyo ba kung bakit ako nagdurusa rito? Dahil sa mga dokumento na inilabas niya ng 2012. Kamukha ni Big Soto nung bata pa. Siya ang nagdala. Humingi na siya ng tawad sa akin noong pa. Pinatawad ko na. Oh, ano sasabihin niyo ngayon? Pipilitin niyo uling magsalita para pagtakpan yung anak niyo. Tama ba? Ayan, diyan na nagtatapos yung conversation nila. So, nag-end up po sa murahan sa sa masakit na sa pananalita dahil sa pangingialam daw ng kapatid ni Norman Mangusin
dahil sa sikreto di umano ng gold bar na sinasabi niya. Namamagpanganggang ngayon ay puro peke lang naman ng mga piniplex ni Norman Mangusin sa social media. Even yung pinapakita niya yung mga pera na gapuno sa bayong ay tinakpan lang naman ng pera yung tuwalyang nirolyo sa loob ng bayong. Diba? Sino kayang tanga ang naniniwala sa taong ito at dumadami pa ang kanyang mga supporters sa social media? Instead na i-report mo ang mga channel niya para hindi na siya makapag-post pa kahit kailan. At sa ngayon, may bago na naman Facebook o YouTube channel si Norman Mangusin. Dahil yung dati niyang YouTube channel ay kakatanggal lang po nitong nakaraang linggo lamang. So, nakakalungkot na ganito ang trato ni Norman Mangusin sa kanyang ina na si Remedios Mangusin, na nangangahulugan lang na talagang wala siyang modo. At hindi talaga, parang sa akin lang yung kwento kasi ni Madam Christie dun sa kanyang interview kay Makagago ay mabait daw si Norman Mangusi. Pero kung titignan nyo po yung video conversation between his mother ay parang hindi naman ganon yung katangian niya. Not exactly what you see or what you saw. Diba? There was a time na kaya magpanggap ng tao na maging mabait sa lahat ng mga tao sa paligid niya, pero sa totoong buhay, ang pamilya niya ang laging kawawa. Saan kayo mas maniniwala? Sa kamag-anak ni Norman Mangusin o mismo kay Boy Inidoro? Kaya lalamunin na lang to sa impyerno pagdating ng araw. Tong si Norman Mangusin, baga sisingilin din siya ng karma dahil sa pinaggagawa niya sa kanyang ina. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.